Ngayong nasa krisis tayo at sobrang mahal ng langis, kanya-kanyang diskarte ang ating mga kababayan. Pero ingat lang po sa Barangay Sacred Heart, Quezon City, nabisto ng mga otoridad ang malaking imbakan ng langis na nasa mahigit 10,000 litro sa loob ng bakuran ng isang bahay na walang permit. Sabi ng mga otoridad, idineklarang para sa personal consumption ang diesel na ito. Personal consumption daw. Natatakot ang ilang residente at kapitan ng barangay sa banta ng sunog dahil sa pag-iimbak ng langis doon. Inaalam ng barangay, ng Department of Energy at QCPD kung sino ang may-ari ng compound at ng tangke na posible daw maharap sa reklamo. Yan ang ating pag-uusapan. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ano ba ang sinasabi ng batas sa pag-iimbak ng mga petroleum product o kahit LPG sa bahay? Gaano karami yung masasabing hoarding at anong parusa sa batas? Well, unang-una, whether or not panahon ng krisis at posibleng kakulangan ng supply, yung pag-iimbak pa lamang ng LPG at lalo na ang pag-iimbak ng gas o diesel. Imagine 10,000 liters sa sariling tangke sa bahay. Napakalaking problema na para sa mga kapitbahay at sa komunidad dahil napakalaking fire hazard at tiyak na threat sa kanila at sa kanilang mga ari-arian. Yung mga gasoline station na nga na equipped with safety gadgets at trained personnel, kung minsan nagkakaroon pa rin ng aksidente, merong pagsabog. Parang nakakatakot isipin kung ang kapitbahay mo ay may nakaimbak na ganitong highly volatile na mga substance. Kaya't sa ilalim ng ating fire code, bawal ang pag-iimbak ng flammable at combustible liquids sa mga bahay. Maaari lamang kung ito ay kaunting amount for personal use na ginagamit katulad sa mga lawn mower or sa generator na maliit. Pero bawal ang mas malaking amount dahil nga ito ay fire hazard. Maaari talagang ipatanggal ito ng Bureau of Fire Protection or ng local government or ng Department of Energy. Pangalawang issue pa ang hoarding sa panahon ng krisis. Kaya't may mahigpit na direktiba sa Executive Department ang strict implementation ng mga batas ukol sa anumang gawain na nagdudulot ng kakulangan o pananamantala sa supply ng petrolyo tulad ng gasolina, diesel at kerosene. Bukod sa hoarding o pagtago ng supply, bawal din ang hindi otorisadong pagtaas ng presyo, yung tinatawag na bote-bote na bentahan at ang paglalagay ng petrolyo sa mga drum, mga gallon container o iba pang lalagyan para sa pag-iimbak o muling pagbebenta. Ito ay pinagbabawal at pinarurusahan sa ilalim ng Batas Pambansa bilang No. 33 as amended by PD 1865 kung saan ang mga lalabag ay maaaring patawan ng mga parusa at ng kulong at fine at posibleng kanselasyon ng permit. May posibleng confiscation din ng mga naturang mga produkto. Dito ngayon nga, sa panahon ng krisis, naintindihan natin ang magkaroon ng alinlangan. Kaya't may mga feeling tayo kumbaga of panic buying at meron tayong mga urge na mag-hoard. Ngunit ito ay magdudulot lamang ng mas mabilis na pagkawala ng supply sa ating merkado. As a good citizen, bumili at gumamit lamang tayo ng sapat sa ating mga pangangailangan para naman magkaroon ng supply ang iba nating kababayan. Ang mga usaping batas, bibigyan nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.